Good morning sa inyong lahat. Malapit na ako matapos sa pagtanggal nitong dahon ng aking wild lemon o pagdidipulit. Ang ginagawa kasi ay pasikot-sikot yung mga sanga. So mahirap ikuot o gunti. Ang ginawa ko, binunot ko na lang isa-isa. So ang problema ngayon, makikita ngayon dito yung pag-arrange ba sa aking asawa ng aking bonsai garden is dito na natapos ko na. Ito na ang wild lemon ko, tapos ibalik ko na doon kung saan siya nakalagay. So diyan ko na masishare sa inyo niya. Makikita ninyo na yung pag-arrange ng asawa ko is tama. Yung nag-comment na hindi magandang pag-arrange kasi medyo parang mahirap. So makita ninyo paano ito ang nangyari ngayon. So ilipat ko na, ibalik ko na siya sa kinalagyan. So this is what happened. Doon ilagay yung wild lemon. So kailangan ko pang i-pull out ito, mga ibang mga bonsai materials. Tapos singit-singit ako dito
tawag yun sa Tagalog. Mabuti na lang hindi masyadong mabigat. So okay lang kung mataas yung arm mo. Pag hindi, yun ang problema. So pag maggupit ako, kailangan may mga materials pa akong bali i-pull out bago ako makapasok doon. So tama yung suggestion or yung comment ng kaibigan natin na mahilig din sa bonsai. So ngayon ang i-share ko naman sa inyo yung regarding yung pag-maintain ko yung maliit na dahon. So punta tayo doon sa kabila. So here is my ficus here. Babago ko lang ito, dinidepulit, tapos ito na. So ang resulta, lumabas siya na bali 1, 2, 3, 4 maliit na dahon, then 4, 5, 6, 7 malaki na. So yung malaki, yun ang tatanggalin. So to, then yun ang ginawa ko araw-araw with my materials here. So yung mga may maliit, iiwan ko yan din, tapos yung mga malaki tanggalin ko. So hindi ko na i-depulate, kasi pag i-depulate ito, hindi kumapal yung dahon. So palapit ko yung camera para makita. Ito. So ito, as this one here. So dito 1, 2, yan maliit pa. Then dito naman 3, 4, 5 malaki na. So dito sa 1, 2, so dalawa lang ang iiwan. So putulin dyan. So yun ang ginagawa ko araw-araw with my bonsai materials. Then dito naman sa kabila, this one here, dungo gamay. Yan, that is tugas bato. So nasaya ako dito dahil maliit na yung yung mga dahon niya, pino na pino compared to din sa likod, malaki daw, pero may lumalabas na malaki na dahon. So diyan ang puputulin. Hanap tayo ng yung mga malaking dahon, iiwan yung maliit. Kaya lang habol akong gunting. Then isa pa nga i-share ko sa inyo. So same din ang gagawin ko nito. So may mga dahon na malaki na, klaro. So malaki na siya. Then dito sa likuran, maliit. So yung mga maliit iiwan ko. Then may i-share din ako sa inyo yung because this is a shoot root. Itong bali banda is ugat ito. So ang ginamit ko is PVC pipe, yung paggawa ko ng ganitong style, kasi gusto kong magkahanap man. Klaro na. So gusto kong magkaganito. So kaya hindi ko pinutol itong kahoy because it's already around 100 years old and plus. This is tugas, nakuha ko ito around 1969, patinago ko lang ito na. So nangawala na yung iba, ito na lang naiwan. So pinakapitan ko na ng ficus nana. So ang ginawa ko para maputos na siya o ma-covered with the root, itong bandang na area, so ang paikot is gipalutan ako ni siya. Yan, that portion here, gipalutan ni siya. Then it seems na yun na, may mga ugat na lumalabas. So katulad dito sa bandang ito, yan pababa. So marami ng ugat. So ang gusto ko, yung lahat na ito, yung drip pod, kakainin ng puro ugat. So yun ang sa akin na ginagawa ko. So for only this purpose na lang, for only po lang sa mga ficus family lang. Pero kung sa others, you need to put soil, then i-coatin mo or either tinfoil or plastic. So yun lang ang for this hanap mo niya akong camera. For this morning, ang share ko sa inyo regarding yung ginagawa ko araw-araw dito sa aking bonsai garden. So for the arrangement naman, sabi ko tama yung ginawa naman yung comment ng kaibigan natin na medyo hindi maganda yung pagkaka-arrange because mahirapan ako magkuha ng mga bonsai ko if ever magtrabaho ako. So dito namang bandang ito, so wala na ako magagawa, kaya makita ninyo sobrang sikip yung arrangement ng area na ito with the bonsai kung leaves to leaf. Dapat may allowance na around mga 1 foot or 1 meter away. So sobrang sikip. So the problem is wala na akong malalagyan dito kasi if ever ilagay ko ito doon sa bandang doon, is mahirapan ako sa pagdinig kasi hindi makaabot yung hose ko.
So that area there from the main pipe o main garipo namin is around 30 meters yan, malayo lang nan. So we need more 30 meters na hose para magdinig. So for this morning, ito lang share ko sa inyo regarding kung anong ginagawa ko dito sa paligid ng aking bonsai garden now and then every day. So maraming salamat sa panonood. Have a nice morning. I hope you. God bless you all. Bye-bye.